Nako, eto na nga mga sangkay. Ang Pilipinas ngayon ay pinag-uusapan na po itong kaguluhan ng politika sa international media. Good day, magandang oras po sa lahat ng mga kababayan natin, sa lahat po ng mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa ating mga ginagawang content. So ito, magre-react po tayo ngayon mga sangkay dahil nga po, ang Pilipinas ay pinag-uusapan na po ng international. Lupet, no? Pinag-uusapan na po tayo. Itong gulo. Yan ang masaklap. Itong gulo sa politika sa Pilipinas. Nagpang-abot na po sa international. Noon, mga sangkay, nakakarating doon. Itong ginagawa ng China sa Pilipinas. Okay pa yun eh. Pero nung ito na, politika na po, pati po sila nakikisaw-saw na dahil nga po sa gulo ng politika sa ating bansa. Ay, nako. Eto. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. Ito na, tingnan na po natin itong balita. Ayan po. Pambihira. Pati po international media ha. Ito, kinuha ko po itong video mula dito mga sangkay sa international. Panoorin po natin. In the Philippines, a constitutional crisis has erupted and it's so serious that it threatens to break the country apart. Ayan na nga po. Medyo ano lang, no? Medyo ano sila magbalita. Seryoso sa ganitong usapin. Posibleng ito daw ang mag-divide sa Pilipinas. A former president is up in arms. He is taking on his own political ally. We're talking about Rodrigo Duterte. He's on the war path against the current president. Listen to this. When I was the mayor, the Drug Enforcement Office showed me a list. Your name was there, but I don't want to expose you because you're a friend. We know each other. But you started. You entered into a conflict. Mr. President, you might follow the fate of your father. And what I was afraid of, it will divide the nation. It will be a bloody time. That statement is from last week. Duterte is taking aim at Marcos Jr., the current president of the Philippines. Marcos Jr. Until recently, Duterte and Marcos Jr. were allies. In fact, Duterte's daughter Sara is the current vice president of the Philippines. Ayun na nga, mga sangkay, no? Ang nangyayari tuloy, itong international media na pag-uusapan na po sila, dati magkakampi ito sila eh. Meron mo, pati international media, nahahanap na po nila yung impormasyon na yan. Dati magkakampi yan sila dahil itong si Sara Duterte ay magka-running mate. Ngayon, nag-aaway na sila. Parang gano'n na po ang lumalabas na sa international media. Mga sangkay at ito, yan na nga ang sinasabi po natin. Hanggat ganito po yung sistema sa Pilipinas, agawan po ng pwesto, agawan ng mga kung ano-anong posisyon sa gobyerno. Dulot po yan ng presidential system. Kung parliamentary system tayo, hindi naman po ganitong uri ang sistema ng ating pamahalaan. Dahil nga po, hindi na po dito sila mag-aagawan ng pwesto or siguro mga sangkay kung mayroong mga at some part na sila po ay gustong maupo doon, hindi katulad ngayon, nagutom talaga sa kapangyarihan yung marami sa mga politiko. Again, hindi po tayo nag-aano mga sangkay ng kahit na sinong tao. Okay? Wala po tayong tinataas na tao dito na kahit na sinong politiko dahil nga po gitna lamang po tayo. Neutral tayo, hindi po tayo pumapanig sa kabila ang mga gulo na yan o away na yan. Bahala po sila magkagulo. Dahil ito naman po talaga ay nangyayari dahil po sa bulok na sistema ng na nasa sa ligang batas, Constitution. So kung ayusin sana yan, hindi na po tayo hantong sa ganito mga sangkay. No, ito nagkakagulo sa Pilipinas kasi yung isa gusto ganito, yung isa naman gustong ganito, yung isa namang grupo ganyan pong nangyayari sa ating bansa at nakakahiya lang kasi nakakarating na po sa international
media, hindi po ang West Philippine Sea, kundi itong gulo sa bansa natin pagdating po sa mga traiduran ng mga politiko. Works with Marcos Jr. She is his deputy. But her father is now an adversary of the president. Why? For power. Ayan. Hindi ako may sabi niyan. Yan. That's what it boils down to. It's a fight for power. And this is how it began. Marcos Jr. wants to change the constitution. There is speculation that he may tinker with the presidential term limits. Here's what the current constitution says. You can remain president for only one term. That's 6 years. You cannot return after that, not even after a gap. You can be president only once. Apparently, Marcos Jr. wants to change that. Or so Duterte says. And if that happens, it will be a... Okay, yun daw po ang sabi ni former President Duterte. Actually, itong international media, medyo ano na mga sangkay, no? Yung mga nilalabas silang impormasyon, masyadong ano na, may pakpak na. Hindi na po tumutugma sa kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Pero, ang mahirap po dito, kasi napagchichismisan na po tayo. Kita mo ito. Ang nagsusulong naman talaga ng charter change, itong, si Romualdez, diba? Na marami po ang GG ngayon. Okay? Hindi po itong si BBM. Magulo nga. Tapos si Duterte naman, actually, si Duterte, takot po sa ICC naman. So, kanya-kanya po talagang kanya-kanyang, alam nyo yun, gustong-gusto po nila ng, kailangan na ganito ako kasi pag hindi ko ginawa to, malamang mapapala ako ganito. Ganyan yung mga politiko ngayon. Kung parliamentary system sana tayo, hindi po ganito kagulo eh. Hindi na po magiging uhaw ang marami sa mga politiko sa kapangyarihan. Controversial step, especially given the history of this country. Marcos Jr. is the son of Ferdinand Marcos, the infamous director of the Philippines. He remained in power for 2 decades. His reign lasted till the 1980s. He was ousted after a revolt, a massive uprising against the regime. It led to revisions in the constitution. And term limits were set. You could be the president only for 1 term. This was designed to keep dictators like Marcos Sr. away. But now his son may want to do away with these limits. He's not saying it in so many words, but he's not addressing the controversy either. He's not denying it. All that the president has said is this: he wants to uplift the economy, and the current constitution does not allow it. It does not allow reform, which is why he wants certain amendments. And such statements are only adding to the anxiety. The president says he wants to relax some economic provisions, and the current constitution of the Philippines restricts foreign investment. Okay, dito na po tayo, mga sangkay. Actually, tama po ito. Itong sinabi ni BBM about sa economic restriction kasi sa Pilipinas. Maraming beses na napag-usapan po natin ito at gusto ko po talagang itumbok ito sa marami sa ating mga kababayan na ito po ang problema sa ating bansa. Ang rason kung bakit hindi po tayo yumayaman, ang rason kung bakit marami pa rin mahihirap sa bansa, ang rason kung bakit ang dami pong OFW, ang dami pong mga Pilipinong nagpapaalipin sa iba't ibang panig ng mundo para lamang po maitaguyod ang kanilang pamilya dahil nga po kulang sa trabaho sa Pilipinas. Bukod sa kulang sa trabaho sa Pilipinas, mababa yung sahod. Di ba? So bakit pa sila dito? Di pumunta na lang sila sa ibang bansa. Kaya nga lang, magpapaalila po sila. Depende na lamang po kung magaling po yung pupunta doon. Usually kasi talaga nagiging nitong mga banyaga lang, utusan. No? Unlike mga sangkay, kung aayusin po yung sa Constitution, ito mga sangkay wala na po akong pakialam sa mga gulo na nangyayari talaga sa mga politiko. At sa totoo lang, wala na po tayo dito kinakampihan. Marcos Jr. Duterte man, Marcos, Dilawan man yan, Makabinay man yan, Makagrace po man yan, Makaleni man yan, wala na po tayong pakialam. Okay, ayaw po natin na ng kampihan dito ng kung sino mang politiko. Dahil nakakadala na.
As long as itong 1987 Constitution, ayusin. Hindi po burahin, kundi ayusin lang. Kasi may problema. Ano nang taon ngayon? 2024 na. 'Di ba? Ang dami nang kailangan ayusin. Especially yung economic restriction ng Pilipinas, yung economic policy. Pagdating po sa foreign direct investment, hirap na hirap po yung mga investors pumasok sa Pilipinas. Dahil nga po may harang. Ano po yung harang? Yung tinatawag na 60-40. Itong 60-40, kapag may dayuhan na gustong magtayo ng negosyo dito, gustong magnegosyo or mag-invest sa Pilipinas, kailangan pa po niyang makipag-partner sa isang pure Pinoy. At sa kanilang dalawa, itong Pilipino, 60% kanya. 40% lamang po sa dayuhan. Yun yung rason kung bakit halos wala pong pumapasok dito ng mga dayuhan na magtatayo ng negosyo dahil nalulugi po sila. Saan sila pumupunta? Vietnam, Japan, Singapore, at marami pang mga bansa. Doon sila kasi ramdam po nila yung, alam niyo yun, ramdam po nila yung pagiging friendly ng kanilang ekonomiya. Dito sa ating bansa, hindi ganyan eh. Di ba? Maraming walang alam dito. Hindi po alam talaga yung about dyan. Yun yung reason, mga sangkay, why these oligarchs namamayagpag. Bakit? Kontrolado nila yung tubig, kontrolado nila yung kuryente, kontrolado nila yung mga pagkain, kontrolado nila yung lahat na, kontrol nila mga sangkay. Kasi sila lang. Halimbawa na lamang po, di ba, yung mga iba pang mga kumpanya. Di ba, naalala niyo mga sangkay, yung Grab may kalaban dati, yung Uber. Ano nangyari? Binili. So, wala nang kalaban. Yung Grab taxi or ang nangyari tuloy, tumaas ang pamasahe. Yun ang nangyayari kasi wala po silang kompetensya. Unlike kung maraming mga foreign investors sa papasok sa Pilipinas, magkakaroon po ng competition. Itong mga negosyante ay mas magiging mayabong ang kanilang service sa Pilipinas. Bukod dyan, kapag maraming mga negosyante sa Pilipinas, dadami ang trabaho, tataas yung sahod, hindi na kailangan magpunta sa ibang bansa nito mga kababayan natin para mamasukan, maging OFW. And that problem, nasa 1987 Constitution. Okay? Nirespeto po natin yung kahit na sino ditong politiko. But again, hanggat hindi po inaayos ito, mga sangkay, itong constitutional amendments para po sa ating para po sa economic provisions, hindi po ito magiging hindi po unlad ang bayan natin. Kasi paano gaganahan yung mga foreign investors sa Pilipinas kung pagtingin pa lang nila, ay anak lang to ko, hindi ako pupasok dyan, lugi ako. Doon na lang ako sa Vietnam. Tayo na lamang po ang may 60-40 policy na bansa. The rest, mga sangkay, open sila 100%. No? Well, eto na nga, napag-uusapan na po sa international itong gulo na nagaganap sa mga politiko ngayon sa ating bansa. Anong solution dito, mga sangkay? Pwedeng magkabati sila. Pwedeng magkaayos sila. Pwedeng mapag-usapan yan. Kaya nga lang, ang sistema hindi pa rin po nawawala. Itong sistema na to ay nasa presidential system. Kung ayusin lang sana ito, no, papunta sa parliamentary system, hindi na po ganito. Dami pong chismis, no? Yung term limits or kaya yung term extension, ay nako po. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, na ngayon ay pati international media nakikisaw-saw na po na nangyayari sa bansa? Comment po sa ibaba ang inyong opinion, and now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po sa YouTube, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.